Ang sabi ni Baste, siya lang ang kailangan, ang ulo, si BBM. Kaya yung ulo, yun ang ibig sabihin na mag-resign ka na. Ikaw lang ang kailangan namin. Ang pinakita lang ho niya, yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod yan. So wala siyang napatunayan doon. Matapos ng ika-8 araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, nagbigay ng kanyang legal na pagsusuri si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa naging testimonya ni NBI Director Melvin Matibag at sa ilang naging ruling ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Cheese Escudero. Kabilang sa kanyang mga kinwestiyon ang kredibilidad ng testigo, ang paggamit sa affidavit ni Arturo Las Cañas, ang interpretasyon sa pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at ang naging pamamalakad sa paglilitis. Narito ang balita ni MJ Montejar live. MJ? Magandang araw mula dito sa Senado, no? Tama ka dyan. Ang obserbasyon na yan ay personal take ni Attorney Sal Panelo sa nagpapatuloy nga na impeachment trial. Ngayong araw, 3rd week, 9th day na nagpapatuloy po ng mga pagdinig dito sa mataas na kapuluan ng Kongreso. Tinawag ni Panelo na isang walking disaster si Presiding Officer Cheese Escudero dahil anya nagkamali ito sa mahalagang procedural ruling sa impeachment trial. Kabilang na dito ang pagpapahintulot na maipresenta ang mga isyong ayon sa kanya ay wala sa Articles of Impeachment, ang pagbibigay daan sa pagbanggit ng unsigned and unauthorized affidavit ni Arturo Las Cañas at ang pagpayag na matalakay ang mga dokumentong sa tingin niya ay walang sapat na legal na batayan bilang ebidensya. Para kay Attorney Panelo, ang mga desisyong ito ay nakaapekto sa pagiging patas at maayos na pagtakbo ng paglilitis. The way you're presiding, I'm sorry, but you're a walking disaster. Iginit naman ni Panelo na hindi napatunayan ng NBI ang sinasabing pattern of violence na isa sa mga batayan ng security threat assessment nito. Anya, iisang insidente lamang ang iniharap bilang ebidensya na hindi sapat upang maipakita ang isang paulit-ulit o magkakaugnay na pattern ng karahasan. Yung panununtok doon sa sheriff. Is that a pattern? That's an isolated incident. That's one incident. When you say pattern, sunod-sunod yan. So wala siyang napatunayan doon. Bukod sa issue ng umunoy pattern of violence, kinesyon rin ni Attorney Panelo ang naging interpretasyon ng NBI sa ilang mga pahayag ng pamilya Duterte. Ipinaliwanag ng abogado na mali raw ang interpretasyon ng NBI sa pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte dahil hindi nito isinama ang kabuuang konteksto ng kanyang mga naunang talumpati. Anya, ang katagang isa lang ang kailangan, ang ulo ni BBM ay hindi panawagan ng karahasan kundi panawagan umano sa Pangulo na magbitiw sa pwesto. Ang sabi ni Baste, siya lang ang kailangan, ang ulo, si BBM. Kaya yung ulo, yun ang ibig sabihin na mag-resign ka na. Ikaw lang ang kailangan namin. Kinesyon din ni Panelo ang pagpapahintulot ng impeachment court na mabanggit ang affidavit ni Arturo Las Cañas. Anya, dahil hindi ito permado at hindi notarized, wala umuno itong legal na halaga bilang ebidensya. Dahil dito, tinawag niyang scrap of paper at sinabing nasayang lamang ang oras ng paglilitis sa pagtalakay rito. Diyos ko ka naman, ano ka ba naman, presiding officer? Ba't ka pumapayag na pumasok ang isang dokumentong scrap of paper? Kinekwestiyon din ni Panelo ang pagiging walang kinikilingan ni NBI Director Melvin Matibag. Anya, bago pa man ito tumistigo sa impeachment trial, ay nagsulat umuna ito ng mga column na kritikal kay VP Sara Duterte. Binanggit din niya na ang asawa ni Matibag ay kabilang sa mga kongresista nag-endorse ng Articles of Impeachment. Dahil dito, sinabi ni Panelo na dapat raw isaalang-alang ng mga senator judge ang umunoy bias ng testigo. Itong si Matibag is not a credible witness. He is a biased witness. He is written fiercely, hindi lang fiercely critical, talagang malicious ang paninirang ginawa niya kay Inday Sara. Tatlong column ang ginugol niya para siraan niya, banata niya si Inday Sara. Isa pa yun. Sponsor. Kasi nga, yung asawa mo nga against, tapos ikaw rin against, dapat hindi ka nag-testify kasi bias ka na eh. Galit ka ng dati. Kaya wala kang sasabihin doon na pabor. Para rin kay Panelo, naging mali ang pamamalakad ng presiding officer sa pagpapahintulot na matalakay ang mga usaping wala sa Articles of Impeachment. Aniya, ang impeachment trial ay dapat manatiling nakatuon lamang sa mga alegasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment. Kung may mga bagong issue o ebidensya ihaharap, dapat umanong mabigyan muna ng sapat na pagkakataon ng depensa na mapag-aralan ang mga ito upang hindi maapektuhan ang pagiging patas o due process ng paglilitis. Ang problema kasi nitong presiding officer, kinabayaan niyang pumasok yung mga bagong kalakaran. New topics, ika nga. Napaka-unfair kasi wala naman sa articles yun. Pinayagan mo. O siyempre, gusto namang pag-aralan ng defense. Tama yun.
Hana, mga kababayan, at kumbaga maituturing ngayong araw na round 2 kung magkakaroon man ng pagharap si Senator Alan Peter Cayetano at itong si NBA Director Matibag. Kahapon walang fireworks, no? Chill lang yung kanilang naging usapan. Pero bago yan, nagkaroon nga sila ng palitan ng mga maanghang na pahayag. Ilang araw, no, bago nga ang pagharap kahapon ni NBA Director Matibag. Ngayong araw naman ang last day ng trial for this week, at sa susunod na linggo magbabago ang schedule pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Mula dito sa Senado, para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, balik sa News sa Studio. Maraming salamat, MJ, sa iyong balita. Naging personal nga ba yung pagtatanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte kay NBI Director Melvin Matibag nang madawit ang asawa nito sa cross-examination? May tugon dito ang kampo ng pangalawang Pangulo. Live magbabalita si Jason Rubrico. Jason, magandang hapon. Mga partners, magandang hapon. Nilinaw nga ng defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi personal yung pagtatanong nila kay NBI Director Melvin Matibag. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, bahagi o normal na bahagi ng cross-examination yung pagsuri sa credibility at biases ng isang testigo at hindi dapat ito ituring na personal na pag-atake. Iginit ng defense team ni Vice President Sara Duterte na wala silang layuning insultuhin si NBI Director Melvin Matibag nang mabanggit sa impeachment trial sa Senado ang pangalan ng asawa nitong si Representative Maria Rene Ann Lourdes Garcia Matibag. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, mahalagang matukoy kung may posibleng bias ang isang testigo dahil bahagi ito ng proseso ng cross-examination. We meant no offense, and I hope none was taken by Director Matibag. We respect that, except that syempre sa cross-examination, you really have to test not just the credibility but also bias. No? That's why kanina kung naririnig nyo, pag nag-o-object, yung sagot namin dun sa objection, it goes into bias. Diba? So we have to check kung ang bawat testigo ay biased. Dagdag pa ni Poa, maaari ring siyasatin ng prosekusyon ang posibleng pagkiling ng mga testigong ihaharap ng depensa. And on the part of the prosecution, pag kami naman yung nag-represent ng aming witness, I'm sure isa rin yan sa mga titingnan nila kung may bias yung aming mga witnesses. Sinabi rin ni Poa na hindi nila masasabi kung napatunayan ba nila ang kanilang punto dahil nasa impeachment court na ang pagpapasya kung paano ito bibigyang halaga. I don't want to say whether we were able to prove that or not. I think it's really for the appreciation. And also, I don't want to say that in fairness na rin to Director Matibag. So, we will just leave it up to the impeachment court to take what they got from that. Sa cross-examination, tinanong ni Defense Counsel Attorney Mark Vinluan si NBI Director Matibag tungkol sa kanyang asawa na si Representative Matibag na kabilang sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. Kinumpirma ni Matibag na inendorso nga ito ng kanyang asawa. Ngunit iginit niyang hiwalay ang kanyang tungkulin bilang NBI Director sa trabaho ng kanyang may bahay bilang kongresista. Mga partners, magpapatuloy ang cross-examination ng defense team ni Vice President Sara Duterte kay Attorney Melvin Matibag. Kahapon ay sinabi ni Attorney Michael Poa, naging masaya naman sila sa naging performance ni Attorney Vinluan doon sa cross-examination ni Attorney Matibag. At nakuha nila yung ilan sa kanilang mga layunin. At for today, inaasahan nila mga partners na meron para silang ilalatag na mga issue sa pagpapatuloy ng cross-examination dito nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan muna ang latest updates mula dito sa Senado para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Balik sa inyo mga kapartners. Maraming salamat, Jason Rubico, live sa Senado. Balik